Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan natalo ni Osuragi ang kasamang geisha ni Yatsumura gamit ang kanyang chainsaw. Nagpatuloy naman ang laban ni Sheshiba at Yatsumura hanggang sa ipinakita at ipinaalam ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ni Amane. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 100 at 101. Nagpatuloy ang chapter sa nakaraan ni Yatsumura, kung saan natagpuan na siya ni Sheshiba, pagkatapos ng nangyari sa kanyang pamilya. Sinabi ni Sheshiba, na natagpuan din kita. Anong ginawa mo, Mr. Yatsumura? Kamakailan lang, ang punong opisyal ay pinaslang, at isang executive ang itinalaga bilang bagong CEO. Gumagawa siya ng gulo, sinasabing ikaw ang pumatay sa punong opisyal. Ano ang nangyari? Ang JAA ay naglagay ng patong sa iyong ulo dahil sa pagpatay sa punong opisyal. Sinambit ni Yatsumura sa kanyang isipan na ako ay na-frame up, gusto nilang alisin ang dating pamunuan. Sinaad ni Yatsumura kay Sheshiba na kung ganoon, nandito ka ba para patayin ako? Sinabi ni Sheshiba na Mr. Yatsumura, ang katotohanan ay ikaw, habang hindi pinatapos ni Yatsumura si Sheshiba sa pagsasalita at sinambit na huwag mo akong tanungin ng kahit ano, Sheshiba. Hindi ba't itinuro ko sa iyo na huwag masyadong alamin ang tungkol sa kalaban? Sumang-ayon naman si Sheshiba at sinaad na hindi natin iniisip ang dahilan ng pagpatay hanggang ito ay mangyari na. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan patuloy na naglaban ang dalawa hanggang sa kumapit ang sandata ni Sheshiba sa section staff ni Yatsumura na naging dahilan upang mabitawan niya ito. Muling inatake ni Yatsumura si Sheshiba na nagawa naman niyang iwasan at pagkatapos ay sinaad ni Yatsumura na huwag kang magmukhang naiinip, Sheshiba, habang sinabi ni Sheshiba na ganito lang talaga ako. Huwag mong masamain ito. Tumalo ng napakataas si Yatsumura upang ihanda ang kanyang sarili sa bibitawan nitong atake habang sinasabi na kung wala kang layunin o paniniwala, kahit papaano ay subukan mong mag-enjoy sa iyong trabaho o hindi ka tatagal. Nakuha mo. Mabilis na dumausdes pa ibaba si Yatsumura patungo kay Sheshiba, at sa lakas ng pinakawalang atake nito, ay nasira ang sahig na kanilang kinalalagyan at mabilis na nahulog sila pa ibaba ng gusali. Nanatili namang nakatayo si Sheshiba matapos nilang mahulog at habang pinipigilan niya ang sandata ni Yatsumura ay sinabi nito na ang pagpatay ay parang paglilinis ng bahay para sa akin. Wala itong kasiyahan. Inatake ni Sheshiba si Yatsumura gamit ang kanyang martilyo, at ito ay tumilapon ng napakabilis palabas ng gusali. Si Yatsumura ay tumalsik at pumasok sa loob ng isa pang gusali, at ito ay ang Channel of Rebirth. May dalawa namang binata ang nag-uusap kung saan sinambit nila na pumasok tayo sa Channel of Rebirth habang sinaad ng isa na ayoko, salamat na lang. Ang dilim masyado doon. Agad namang nagtungo si Sheshiba sa gusali, at nagbayad ito ng entrance sa matandang babae para sa dalawang tao. Nang tuluyan ng makapasok si Sheshiba, ay napansin nito na napakadilim ng loob ng gusali, at pinakislap niya ang kanyang dalawang hawak na martilyo. Habang patuloy na naglalakad si Sheshiba, ay may narinig itong tunog na nagpaalerto sa kanya. Sa isang iglap ay biglang nagpakita sa kanyang harapan si Yatsumura, at nagsalpukan ang kanilang mga sandata na gawa sa bakal, na nagbigay liwanag sa kanilang paligid. Patuloy na nagpapalitan ng atake ang isa't isa, at ang lahat ng madaanan nilang bahagi ng gusali ay nagkakaroon ng lamat. Ipinakita naman ang nagaganap sa labas ng gusali, kung saan may mga nagtatanghal at may napakadaming manunood. May narinig namang kakaibang ingay ang mga tao na nanonood, at ito ay sina Yatsumura at Sheshiba na sinira ang pader ng templo at sila ay tumalsik palabas. Ang dalawang magkatunggali ay nahulog sa entablado kung saan may mga nagtatanghal na kalalakihan. Sinabi ni Sheshiba na isang pagtatanghal na teatro. Kailangan namin ng tradisyonal na sandals. Saan na napunta ang matandang lalaki na yon? May isa namang nilalang ang nagpakita sa likuran ni Sheshiba, na nakasuot ng maskara, habang sinasabi ng mga nagtatanghal na nasa pinakalikuran nila, na mukhang ang imperial na palasyo ay umaakyat sa kalawakan, na walang oras para sa God of Thunder na manginig, ang incarnation ng Thunder ay lumilitaw. Ang tao na nakasuot ng maskara ay si Yatsumura, at inatake niya si Sheshiba gamit ang kanyang sandata, na nagawa naman niyang pigilan gamit ang kanyang martilyo.
Sinabi ni Yatsumura na talagang mayroon ka ng kakayahan upang maging isang assassin, Shishiba. Kung hindi lang sa iyong ugali, maaari sanang umabot ka na sa mas mataas na ranggo ngayon. Sinambit ni Shishiba na hindi ako interesado dyan. Gusto ko lang na maayos at malinis ang mga bagay. Ayos lang ako basta't nakatira ako sa isang mundong mas maayos kaysa sa nakaraan. Sinaad ni Yatsumura na ang mga tao ay kakaiba. May mga bagay na makikita mo lamang sa magulong silid. Pagkatapos magsalita ni Yatsumura, ay pinadulas niya ang kanyang sandata at nagawa nitong maputol ang dalawang daliri ni Shishiba na naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang isang martilyo. Ang suot na damit ni Yatsumura ay inalis niya at itinapon niya ito patungo kay Shishiba upang takpan ang kanyang paningin. Ibinaon ni Yatsumura ang kanyang sandata papasok sa damit na kanyang inihagis at sinabi nito na alam ko na kung babalik ako, kailangan kitang labanan. Sinisisi mo pa rin ba ako sa pagpili sa aking pamilya, Shishiba? Sinaad ni Shishiba na hindi kita sinisisi tungkol dyan na ikinagulat ni Yatsumura. Ang nalaglag namang martilyo ni Shishiba ay ginamit niya upang makita kung ano ang binabalak na gawin ni Yatsumura. Napansin ito ni Yatsumura at sinabi sa kanyang isipan na ginagamit niya ang kanyang martilyo bilang salamin. Mabilis namang kumilos si Shishiba kung saan inilipat niya ang kanyang isang martilyo sa kabilang kamay nito, at sa isang iglap lang ay nagawa niyang mapinsala si Yatsumura sa kanyang leeg at tumalsik ang napakadaming dugo. Nagsuka din ng dugo si Yatsumura at unti-unti itong bumabagsak habang sinasabi ni Shishiba na pero naubos na ang pasensya ko. Sa tuwing naghaharap tayo, napapagod na akong maghanap ng dahilan para patayin ka. Si Yatsumura ay nahulog sa ilog at ito ay labis na nanghihina. Ang sandata namang naiwan ni Yatsumura ay sinipan ni Shishiba upang kasama niya itong malaglag at sinambit na nasa swerte na ang kapalaran mo ngayon, Mr. Yatsumura. Si Yatsumura ay dahan-daang lumulubog sa ilog habang biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga taong mahal nito sa buhay. May bigla namang nagligtas kay Mr. Yatsumura at nang nagkamalay na ito ay sinaad niya na ano sa palagay mo ang iyong ginagawa, Negumo. Si Negumo pala ang tumulong sa kanya at tinitigan niya ito nang nakangiti. Sila ay nakasakay sa bangka at sinabi ni Negumo na maswerte ka na nakita kita. Sa dami ng dugo mong nawala, siguradong mamamatay ka na kung hindi ko ginawa ito. Muntikan ka na. Tinanong ni Yatsumura na bakit mo naman ginawa ito. Anong gusto mong mangyari? Sinambit ni Negumo na Mr. Yatsumura, magkaroon tayo ng kasunduan. Medyo magulo ang mundo ng mga assassin kamakailan. Naisip ko lang na magiging kapaki-pakinabang ang magkaroon ng buhay na bangkay, habang tinanong ni Yatsumura na ano ang ibig mong sabihin. Sinaad ni Negumo na gusto kong imbestigahan mo ang mga pangyayari sa pagkamatay ng isang kaibigan mula sa loob ng JAA. Bilang dating number 2, dapat mayroon kang mga koneksyon at kalupitan, di ba? Sinabi ni Yatsumura na gusto mong dayain ang aking pagkamatay at gawing sundalo ako. At kung tumanggi ako, kamatayan ba? Sinambit ni Negumo na oo. Papatayin ko si Amane. Bilang kapalit, kung matatapos mo ang misyon, aayusin ko ito para makasama mo si Amane. Sinaad ni Yatsumura na mula sa aking mga araw noon sa order, palagi kong iniisip na ikaw ay isang nakakakilabot, pero hindi ko alam na ganito ka pala Kazama. Una, sabihin mo sa akin ang isang bagay, kanino ka nagtatrabaho? Sinambit ni Negumo na ang mga bangkay ay hindi nagsasalita. Naiintindihan mo ba, Mr. Yatsumura, habang sinabi niya na matalinong batang pasaway. Inilipat ang SIM kay Shishiba, kung saan tinawagan niya si Osuragi. Sinaad ni Shishiba na ako ito, Osuragi. Tapos na ako. Magkita tayo ngayon, ano? Nasa Arashiyama ka. Talagang inabuso mo ang kawawang rickshaw puller na iyon. Sige, sinabi mong gusto mong kumain ng tofu, tama, habang bigla namang dumating si Ensgumo at hinawakan ang kanyang balikat. Sinaad ni Shishiba kay Osuragi na tatawagan kita ulit mamaya. Tinanong ni Shishiba si Negumo na saan ka nagpunta, habang sinambit nito na dumaan ako sa Kyoto headquarters para kamustahin sila, natapos ka na ba? Sinabi ni Shishiba na oo. Ayos na ang lahat habang sinaad ni Negumo na natalo mo si Mr. Yatsumura. Wow! Nakakabilib iyon. Sinambit ni Shishiba na walang paraan na matatalo ako ng isang matandang tulad niya habang tinanong ni Negumo na talaga bang pinatay mo siya.
Sinaad ni Shishiba na ano ba ang sinabi ko sa'yo? Nakakainis ka na. Sinabi ni Nagumo na nakita ko lang si Mr. Yatsumura sa tabi ng ilog ng Kamogawa. Sinambit ni Shishiba na talaga ba? Hindi pa siya namatay habang sinaad ni Nagumo na huwag mo akong patawanin. Mula kailan pa na hindi sinisiguro ng isang miyembro ng order na talagang patay na ang kalaban? Nagsinungaling ka. Huwag pabayaang makawala ang kalaban. Pagsisira ng mga ebidensya. Sinasabi ng batas ng JAA na ang hindi pagtapos sa buhay ng isang namamatay na kalaban ay katumbas ng pagtataksil sa organisasyon at maaaring parusahan ng kamatayan. Sinabi ni Shishiba na kaya't paparusahan mo ba ako? Mabuti yan, masaya akong makipaglaban sa iyo. Biglang tumahimik ang dalawa na para bang pinapakiramdaman nila ang isa't isa kung sino ang unang kikilos at aatake. Tumawa naman ng malakas si Nagumo at sinambit na nagbibiro lang ako. Wala akong paparusahan na sino man. Magkaibigan tayo, di ba? Grabe, nahuli kita doon, Shishiba. Sinaad ni Shishiba na hindi, seryoso, makipaglaban ka sa akin. Talagang gusto kitang sapakin kahit isang beses lang. Sinabi ni Nagumo na nakita ko siya sa dulo ng ilog ng Kamogawa, pero huwag mag-alala dahil sigurado akong bangkay na siya. Gayunpaman, nakakagaan ng loob. Kung sakaling nagtaksil ka, Shishiba, mawawala ng 2 miyembro ang order. Tinanong ni Shishiba kung paano naging 2 habang sinaad ni Nagumo na opisyal na nilang pinalayas si Kanaguri. Hinahanap siya dahil sa pagtatago ng ebidensya mula sa JAA at pinaghihinalaang pakikipagsabuatan kay X. Ang utos ay patayin siya kapag nakita, habang sinabi ni Shishiba na ganun ba, matutuwa si Osuragi kapag nalaman niya yan. Inilipat ang scene kina Kanaguri at Sakamoto kung saan sila ay nasa sinehan. Sinambit ni Kanaguri na minsan ay nagkaroon ako ng isang mabuting kaibigan. Palagi kaming naglalaro ng hula hoop ng magkasama. Pero isang araw, nag-away kami tungkol sa kung ano ang pinakamahusay na pelikula, matindi ang laban, isa siyang propesyonal na assassin, pero nanaig ang pagmamahal ko sa sinehan. Bilang kabayaran sa kanyang pagkamatay, kinuha ko ang kanyang pwesto sa order, pero mukhang natapos na iyon ngayon. Hindi ko ma-access ang JAA account ko, marahil tuluyan na akong pinaalis. Sinaad ni Mr. Sakamoto na hindi maaaring may isang katulad mong weirdo sa order habang itinapon ni Kanaguri ang teleponong hawak nito. Inilabas ni Kanaguri ang kanyang sandata na malaking kamera at sinambit na naisip kong tanungin kung ano ang paborito mong pelikula bago kita patayin pero naalala kong ayokong makipag-usap sa iba tungkol sa sinehan. Inilabas naman ni Mr. Sakamoto ang kanyang ballpen at paulit-ulit itong pinindot habang sinasabi na huwag kang mag-alala, hindi ko gusto ang mga pelikula. Inatake nila ang isa't isa gamit ang kani-kanilang sandata na nagawa naman nilang iwasan. Sinaad ni Kanaguri na narinig kong may mga pelikula rin sa langit, sigurado akong matututunan mong magustuhan ang mga iyon. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na hindi pumupunta sa langit ang mga assassin. Dito na natatapos ang chapter 100 at 101 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.